kabila po ng lahat ng problema at sakuna, nakakagulat at nakatutuwa. Sa maraming sulok ng Pilipinas, maging sa labas ng bansa, laksa pa rin ang proud to be Pinoy. Gaya ni Tita Cory at Pacman, may ilan din tayong mga kababayan na sa kanilang simpleng paraan may hindi birong kontribusyon na sa bayan. Hanggang ako'y may hininga, hanggat nakalalakad ako, at hanggat wala ako sa loob ng isang kahon, patuloy ako nalalakad. Ang 81 taong gulang na si Carmen Junida, o mas kilala sa tawag na Maming, isang aktivista. Mahirap sa masa, bayan. Dekada 60 na magsimula si Aling Maming makibaka laban sa kahirapan. Nagsimula akong maging aktivista 1970 pa sa kadena. Talagang ang aking mithiin, yung malaman ko yung dahilan ng paghihirap ng sambayanan, paano ito lalabanan. At ang gusto ko talaga, hindi lang yung ako, hindi lang pamilya namin. Ang gusto ko buong sambayanan, mamamayan ng buong Pilipinas ang makaigpaw sa kahirapan. Kahit lugbog siya sa kahirapan, hindi naging adlang ang tayo niya sa buhay sa kanyang mga adikain. Hanggat kaya kong lumaban at hanggat nakakakilos pa ako, kailangan makita ko yung ipinaglalaban ko. Kung ako, nakita ko na yung tagumpay, kahit yung oras na yun, bawiin ang buhay ko, okay lang. Habang talagang buhay ako, maaasahan nila yung aking serbisyo. Ang kapansanan ni Maricel Ridon hindi naging balakid sa kanyang paglilingkod. Dito sa Zambales, siya ang takbuhan ng mga kapatid na Aita. Unang-una, syempre, kung pinanganak ka dito sa Pilipinas, syempre dapat ariin mo sarili mo yung Pilipinas. Kasi kung hindi natin mamahalin yung bansa natin, sino pang magmamahal sa atin? So, bilang doktor, kasi nagkaroon kami ng maraming oportunidad na mag-abroad, no? Mag-apply ng trabaho abroad kasi mas malaking kikitain. Pero sa akin kasi hindi yun ang prioridad talaga, yung pagkita ng maraming pera. Kasi ako naniniwala ko yung pagiging doktor ko, hindi siya propesyon, kundi isang bokasyon. Siya yung nagagamot sa amin, nagbibigay ng mga kailangan namin. Siguro masasabi ko kung wala siya, hindi ba ako makakapag-aral dito. Po, napakalaki po ng naitulong po sa amin ni Doktor. Sana po magtuloy-tuloy po yung pagtutulong po sa amin ni Doktor na makapag-aral po. In my heart, I'll always be Filipino first. And that's the difference. Kung may 20% Pinoy na nais magtrabaho sa ibang bansa, ibahin natin si Michael Burich, isang Pilipino-American. Anya, kahit may dugong banyagang nananalaytay sa kanyang pagkatao, buong-buo ang kanyang pagka-Pilipino. I'm too proud. Like I said before, when people ask me, oh, what are you? Before it'd be, I'm an American Filipino. Now I'm a Filipino-American. And putting the Filipino in front, just to state, yes, the American is the bigger country, but in my heart, I'll always be Filipino first. And that's the difference. Kahit may oportunidad na naghihintay sa kanya sa Amerika, hindi raw niya ipagpapalit ang kakaibang saya sa lupang tinubuan. Kapiling ang kanyang buong pamilya. And there's nothing like a Filipino's hospitality, a Filipino's laughter, a group of Filipinos, your tropa. Back doon sa States, hindi pwede yan. You always gotta be careful your surroundings mo, sino kausapin mo. Dito, talaga free ka. You can be yourself. Be at home. My Filipino side is more family. Your family first. Family first, second, and last. Not, you don't put your family nowhere but first. And
And that's the biggest part about being Filipino. Di sarap isipin na marami pa rin sa ating mga Pilipino ang hindi nangingibig ihayag ang pagmamahal sa bayan. At ipagmalaki ang pagiging Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Susunod. Ang isang ugali na na-develop natin mga Pilipino ay yung ugali ng pagtatapon o mayroon tayong matirang pagkain. Ang isa